Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa palatuntunang Usap-usapan. Kasama niyo pa rin po, Bea Gaza de Guzman. Siyempre, napapakinggan at sabayang napapanood sa ating official Facebook page, no? Sa Radyo Pilipinas World Service at sa ating YouTube channel. Napapakinggan din po tayo sa audio streaming o sa online radio gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Para po doon sa mga gusto mag-try ng online radio, pwede nyo pong i-download ang Evox PBS receiver app sa Google Play Store kung kayo po ay Android user. At sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre, mas pinalakas at mas pinalawak na rin po ang nararating ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, balik shortwave radio na rin po tayo sa pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service sa Voice of America o United States for Global Media. Tayo po ay napapakinggan ng ating pong mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers sa ibayong dagat. Sa pamamagitan po ng shortwave radio, ang ating pong English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program po, tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At sa araw po ngayon, sa episode ngayong araw na ating palatuntunang usap-usapan ay makikibalita po tayo kasi kanina po batay sa ating pagmomonitor, ito po ay as of 5 a.m. Weather bulletin po ng DOST Pag-asa. Meron tayong binabantayang bagyo. Ang kauna-unahang bagyo sa taong 2026, si Bagyong Ada o #AdaPH tayo ngayon. Meron pong mga lugar, lalo na po sa Bicol Region at sa Eastern Visayas ang nasa signal number 1 na o signal number 2. Dito po sa ating weather bulletin, kaninang 5 a.m. ay signal number 2 na po itong area sa Visayas, no? Kung tayo po ay hindi nagkakamali dito sa ating weather bulletin. Signal number 2 for Northern Samar, northern portion of Eastern Samar. Kabilang na po dito yung Maslog, Dolores, Oras, San Policarpio, Arteche. At maging po sa eastern portion ng Samar, kabilang dito ang Matuginaw, San Jose de Buan. Kaya naman tayo po ay makikibalita sa Eastern Visayas. Kasama po natin live via phone patch si Sir Ray Gozo ng Officer in Charge, OIC Director po ng Office of Civil Defense, Region 8. Live po natin na kasama via phone patch. Magandang araw po sa inyo. Welcome po sa programang Usap-Usapan, Sir Ray. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, magandang araw po, Ma'am Leia. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin dito po sa palatuntunan. Sir Ray, makiki-update lang po kami. Gayong sabi ng Pag-asa, may mga areas na po dyan sa Eastern Visayas ang signal number 2 na po. Kumusta po yung ating sitwasyon dyan ngayon sa Eastern Visayas, sir? Okay, dito po sa Eastern Visayas, as per monitoring po natin, kahapon po bumuhos yung light to moderate rains. And as of today po,
ang nararamdaman po natin dito ay generally mostly cloudy sky po dito sa Eastern Visayas with light rains. Okay. Yan po yung present condition natin based po dito sa monitoring natin sa lahat ng provinces. Okay, so light rains pa lang po. So far, hindi pa naman po tayo nagsasagawa ng preemptive evacuation, sir? Meron na po. Actually, nagpalabas tayo ng memorandum for the conduct of preemptive evacuation. That is only one of those na pinalabas natin sa RDIMC as part ng mga preparedness measures. So, based po doon sa monitoring natin ng preemptive evacuation, as of 6 o'clock po kanina, naka-monitor po tayo ng 748 preemptively evacuated families. So that Okay. translates into 1,981 persons. Okay. And meron naman ditong lumipat doon sa mga evacuation centers. Meron tayong na-monitor na 634 families or 1,111 persons. And again, part ng ating monitoring, meron tayong mga may mga challenges tayo sa mga roads, yung mga nabaha, Okay. may mga kunti-kunti na mga landslide. So may mga roads tayo na monitor na anim and undergoing po yung clearing operations. And yung iba po ay waiting na mag-subside. And meron naman din po tayong 77 monitored na mga outages po sa with regards sa power. Okay. And yung seaports po natin, may 39 seaports po tayo for the whole region, breakdown into Biliran, Eastern Samar, Western Samar, Northern Samar, Western Leyte, Eastern Leyte, at saka province po ng Southern Leyte. Okay. Wherein nakamonitor po tayo ng 2,092 ng mga stranded passengers and 653 rolling cargos. Part of the monitoring po, ma'am, ay may mga suspension ng work kahapon, 22 local government units, and yung suspension po ng classes ay umabot tayo ng 108 local government units. Okay. Alright. Nabanggit niyo po, Sir Ray, kanina may mga challenges po tayo. As of now, may clearing ops na or clearing operations na po isinasagawa sa 6 na mga daan at meron na rin po kayong naitalang 77 na outages. Tama po ba yung ating bilang? That's correct po, ma'am. And 2,092 po ang stranded individuals natin at 653 rolling cargos po sa ating mga pantalan o daungan. Yung pong bilang natin, tama rin po ba? Kung narinig ko po iyon, sir? That's correct, ma'am. Ulitin ko lang po, 39 seaports, Okay. 2,092 stranded passengers, and 653 rolling cargos. Ano po ang kasalukuyang tulong na ipinaaabot natin dito po sa mga stranded natin, 2,092 stranded po na passengers? So far, ma'am, at the regional level, wala pa po kasi ang tumutulong po nito directly is yung kung saan silang port na stranded at saka yung local government unit concerned kung saan sila na stranded. Okay. But in time, kapag 3 days or more, kailangan ng augmentation ng LGU, handa naman po ang ating DSWD to provide assistance. Okay. And balikan natin yung flood kasi nabanggit nyo po, meron din po kayong mga minomonitor na areas. Alin po yung mga lugar na at risk po sa pagbaha at saka landslide natin, Sir Ray? Actually po dito sa Region 8, lahat po ng provinces ay may mga areas na prone to flooding at landslides. Only that, yung mga ngayon, yung mga nakaka-experience ng continuous rain sa ilang araw na, yun po yung nakaka-experience ng mga flooding incidents. So far po, wala pa naman pong landslide na malaki na naiulat po sa atin. May mga lang po yung mga pagbabaha along the roads na kung saan ay hindi makapagtaan yung ating mga, especially yung mga light vehicles. So ito yung mga
hinihintay natin na mag-subside yung tubig para ma-clear yung roads ng concerned agency at sa local government unit. Okay. How about, Sir Ray, food prepositioning po natin? Okay na po ba ito? Yes po ma'am, updated po ang ating DSWD doon sa pag-provide po ng prepositioning po ng ating family food packs sa entire region po ma'am. Wala po tayong doon. Ginagawa po ng DSWD yung nila. Effort to provide prepositioned food items, food at saka non-food items sa mga LGUs. Even yung ma'am, mga GIDA areas, mga isolated areas. Okay. Kaya meron po itong mga preposition items. And Sir Ray, meron pa po ba tayong, or meron, so far, yung telecommunications natin, okay pa po ba? Or nakaka-experience na po ba kayo ng telecom interruption? So far, as of this time, ma'am, wala pa naman po. But Okay. mag-isip ko lang, ma'am, na part ng preparations na ginawa ng RDRMC, nag-issue po tayo ng travel suspension, Okay. advisory for the suspension of all travels to, from, and within Eastern Visayas. Okay. Ito nga po ay pagbigay daan, ma'am, para doon sa mga outside region na papasok dito. Okay. Hello, Sir Ray. Medyo napuputol po ang inyong linya ngayon. Pitik po tayo ng konti. Ayan. Hello, sir. Yes po, you were saying na meron pong suspension of travel ngayon sa Region 8 para maiwasan po yung paglalakbay papunta dyan. Para maiwasan na rin po yung stranded. Go ahead po. Hello, Sir Ray. Naririnig niyo na po ako. Yes, right now, opo, okay na po. Sige po, go ahead po. Yes, tama po yun. Nag-issue tayo ng advisory on the suspension of all travels to, from, and within Eastern Visayas in anticipation po sa effects ng ni TS ADA. This is to provide preparedness measures sa ating mga nagbibiyaheng mga kababayan na even yung pakasok pa lang ng region or papunta palabas ng region, i-suspend muna natin dahil meron din pong travel advisory ang Philippine Coast Guard in reference doon sa advisory na binibigay ng PAGASA. So, para maiwasan natin, ma'am, na magkakumpul-kumpul tayo doon sa mga ports. This is also to provide assistance, ma'am, sa ating mga kababayan na along the way makaka-experience sa mga pagbabaha or even to the extent na magkaroon ng landslide. So, ini-encourage na po muna natin, ma'am, na hindi po muna sila magbibiyahe. Okay. So, part po, ma'am, ng preparedness measures ng RDRMC ay yung minimaintain natin as of this time kasi katatapos lang natin ang ma-experience yung continuous heavy downpours due to shear line. Nag-raise po tayo doon ng blue alert status at the same time, ma'am, nitong kay TS ADA, naka-blue alert status pa din po tayo. Together with the rest of the provinces, all throughout the region po, yung 6 na provinces ay naka-blue alert status na din po. Okay. We also issued a memorandum for the preparedness measures ng possible effects ng tropical depression ADA, ma'am. Address ito sa lahat ng local DRRM in the region. Okay. As well as, ma'am, yung immediate enforcement of preemptive evacuation measures, again, addressing po ito sa lahat ng mga local DRRMCs in the region. Okay. We also, ma'am, activated, we issued a memorandum activating yung virtual EOC natin at the regional level wherein meron tayong direct coordination sa mga LGUs sa buong Eastern Visayas. Okay. And lastly, ma'am, is we also implemented or provided, issued RDRMC memorandum implementation of those policy, restriction of water activities and structures, preparedness measures in anticipation to the possible effects from the tropical depression ADA. So, ini-emphasize natin ito, ma'am, kasi in the past, meron tayong mga na-monitor na even if meron ng mga weather disturbance, meron pa rin silang mga water activities. So, doon nagkakaroon ng mga untoward incidents. This is also, ma'am, in line doon sa
goal natin na magkaroon tayo ng zero casualty. Kaya minabuti na po natin mag-issue nitong mga appropriate memoranda para po sa preparedness and safety natin mga kababayan in the region. Okay. And part of it, ma'am, is we continuously sa mga local RMCs all throughout the region. And we conducted a preparedness meeting as well. Okay, so yan naman po ang ating goal, zero casualty, no? Sir Ray. Okay, ang inyong panawagan na lang po o parting message o mensahe po sa ating mga kababayan, lalo na po dyan sa Eastern Visayas, sir. Yes, ma'am. Ulitin ko lang po yung sabi ko kanina para po sa ating mga kababayan na lang po muna, i-defer po muna natin yung ating pagbiyahe. Alam naman po natin na may mga areas tayo in the region na mayroong mga konting pagbabaha pero really hindi pwedeng daanan ng ibang light vehicles. And para maiwasan na rin po natin ma-stranded doon sa mga roads and even doon sa ports ng kung saan tayo sasakay ng sasakyang pandagat. So, ito na po ay continuous sa ating ina-advise sa ating mga kababayan, even yung mga coming from outside ng Eastern Visayas. So, sa tulong po ng ating mga different line agencies and authorities in the region, sinishare po natin itong ating advisory para po matulungan tayo ma-disseminate and we can have safer Eastern Visayas even if meron tayong mga weather disturbances. Okay, maraming salamat po sa inyo, Sir Ray. Ingat po kayo dyan. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po, ma'am, sa pagbigay ng oras sa Office of Civil Defense. Yan po si Sir Ray Gozon, ang Officer in Charge o OIC Director po ng Office of Civil Defense o OCD Region 8. Yan po ang kanyang update sa kalalagayan ng ating mga kababayan at ng Eastern Visayas kaugnay po ng bagyong Ada. Magbabalik po ang palatuntunang usap-usapan makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik po ang programang Usap-usapan dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong kasama sa palatuntunan, Bea Gaza de Guzman. Siyempre, napapakinggan nyo pa rin po kami sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service, sabayang napapanood sa official Facebook page natin at sa YouTube channel ng Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan din po tayo sa online radio gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app sa audio streaming. At siyempre, kung gusto nyo pong mapakinggan tayo sa online radio, pwede nyo pong i-download ang Evox PBS receiver app sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po para sa mga iPhone user.
Mas pinalawak na rin po ang nararating ng himpilang Radyo Pilipinas World Service sa pakikipag-ugnayan po ng ating Presidential Broadcast Service sa Voice of America, United States for Global Media. At tayo po ay napapakinggan sa shortwave radio, ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Sa pagpapatuloy po ng ating talakayan dito pa rin po sa palatuntunang usap-usapan ay usapang bagyo pa rin po tayo. Ngayon naman kukumustahin natin ang Bicol region kasi kanina kasama rin po sa weather bulletin ng Pag-asa na meron na rin pong mga lugar o areas dyan po sa Kabikulan ang nasa ilalim ng signal number 2. As of 4 a.m. po yung location po ng mata ng bagyo, sabi dito, according to Pag-asa, 120 kilometers po east-northeast ng Katarman, Northern Samar, o 175 kilometers east of Huban, Sorsogon. Ito pong mga nasa signal number 2 sa Luzon, syempre Camarines Sur, kasama na po dyan ang Siruma, Tinambak, Ocampo, Baaw, Nabwa, Bato, Iriga City, Buhi, Tigaon, Goa, Lagonoy, San Jose. Kasama rin po dyan Catanduanes, Albay at Sorsogon. Kaya naman po, live po natin kasama via phone patch si Sir Gremil Alexis Nas, Public Information Officer po ng Office of Civil Defense, Region 5 o ng Bicol Region. Magandang araw po sa inyo, Sir Gremil. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello ma'am, magandang umaga po at sa lahat po ng nakikinig po sa atin ngayon. Maraming salamat po sa pagpapaulak sa amin. Sir, kumusta po ngayon ang panahon dyan sa Bicol Region? So ngayon po, nakakaramdam tayo dito sa specifically dito sa Legazpi City, Albay ng mga pag-uulan, pero hindi naman po yung ganong kalakas. And we also have information from Sorsogon, Catanduanes, and parts of Camarines Sur na nakakaramdam din ng mga pag-ulan po ngayon. Okay. And Sir Alexis, kasi ito, 'di ba, nitong nakaraan meron pong nangyaring pagputok ng Bulkang Mayon, no, last week. Dapat po ba tayong maging concern sa medyo may mga worried po sa lahar flow dahil sa pag-ulan na maaaring idulot nitong bagyong Ada PH, sir? Kapon ma'am, nagpalabas na rin naman ng lahar advisory si PBOPS patungkol possible na lahar flow sa current marin activities dito po sa may Santo Domingo, Legazpi, and also parts ng Daraga. And dito naman din sa may lumang deposit sa Ginobatan. Kaya nagkaroon din ng evacuation dun sa mga lahar-prone areas po natin sa Albay. We're just waiting po, ma'am, as of the moment ng official figures dahil hinihintay pa namin, ma'am, yung signed situation report from the APSEMO or the Albay PDRMO. Pero definitely, ma'am, nag-evacuate dun sa parts na yan, ma'am. But in general, Sir Gremil, meron po ba tayong datos ng preemptive evacuation kahit hindi po yung sa mga affected ng lahar? Doon na rin po siguro dun sa mga minomonitor niyo na possible na pwedeng bumaha? Sa Sorsogon, ma'am, wala po sa atin, ma'am, reported kahapon na evacuation. Okay. And also sa Catanduanes. Hindi ko lang po sure kung ngayon ay may magsagawa ng evacuation based sa magiging amount ng rainfall na ibagsak po dahil magkakaroon ng weather updating ngayong umaga. So baka doon din mag-advise yung mga PDRMOs kung kailangan nilang magpa-forced evacuation kapag medyo tumaas yung level ng rainfall sa kanilang lugar. Alin po yung mga binabantayan nating mga areas na at risk o may panganib sa pagbaha at landslide, sir? Sa ngayon, ma'am, ang tinitingnan namin dito yung parts ng Sorsogon, Catanduanes, and also yung Partido District ng Camarines Sur sa northeastern side. And possible din kasi na based sa circulation ng bagyo,
ay baka magkaroon din ng mga malalakas na pag-ulan sa Camarines Norte, abutin doon. Kaya yun din po ang tinitingnan po namin. Pero sa ngayon, sa mga report sa aming operation center ay wala pa naman pong pumapasok na report for flooding or rain in those landslide. Official reports po. Okay, that's good to hear. And Sir Gremel, how about yung food prepositioning po natin? Yung ating prepositioning naman po for food and non-food items, kasi last week, mga around Wednesday pa po, kami Okay. nagsigawa ng regional meeting, kaya naka-on standby na po lahat, including our regional response assets. Okay. Para in case na may LGUs na mangailangan ng tulong, ay agad po nating maide-deploy sa mga lokal na gobyerno. Alright. And Sir Gremel, how about yung mga stranded individuals po natin, lalo po sa mga pantalan o daungan? Sa ngayon, ma'am, umabot sa 4,659 passengers ang stranded sa mga major ports sa Kabikulan, including 1,746 na mga rolling cargos. Pero ang karamihan po dito ay palagi talagang sa Matnog Port. This Okay. time po, nasa 3,258 passengers and 1,389 rolling cargos po. So, nandun po yung karamihan ng mga stranded po natin ngayon. And lahat naman po ng mga stranded passengers natin ay binibigyan din naman po ng tulong ng PPA, PCG, local government units, and DSWD sa mga kanilang pwedeng makain and also non-food items na pwede nating maibigay. Okay, so sa Matnog Port pala ang pinakamarami. And yung communication line natin, tsaka electricity, meron po bang interruption or disruption as of at the moment, sir? Sa ngayon, ma'am, wala naman po sa atin na reported. Pero maganda po kasi sa amin dito, ma'am, kahit na mag-brown out sa PDRMOs or mawala ng kuryente, ay may mga Starlink na din naman po lahat. So, Okay. kaya nakaka-coordinate kami sa kanila agad-agad. Lalo na nung mga nakaraang mga bagyo dito last year, yun ang gamit po namin. Kahit wala silang kuryente, basta may Starlink, tuloy-tuloy po yung pagbato ng data po. Okay, that's good, that's good. Para po yung communication ay hindi maputo, lalo na po pag nangailangan ng tulong, talagang kailangan po yung communication line natin. Alright, sir, ang inyo pong panawagan na lang sa ating mga kababayan dyan, your parting message po, sir. Sa lahat po, lalo na kung yung mga babiyahe po pupuntang Catanduanes, Masbate, and Visayas ay pagpaliban po muna natin. Kasi pwedeng mas stranded po tayo sa mga major ports dito po sa Kabikulan. And yung may mga hindi naman importanteng lakad ngayong araw ay ipagpaliban po natin kasi dito po sa Bicol region. Ngayon hanggang tomorrow morning, possible na makaramdam pa tayo ng malalakas na pag-ulan. Okay, maraming salamat po, Sir Gremel, sa inyo pong oras. Mabuhay po kayo at ingat po kayo dyan. Thank you very much, ma'am. Ingat po tayong lahat. Yan po si Sir Gremel Alexis Naz, Public Information Officer ng Office of Civil Defense Region 5 o Bicol Region. Magbabalik po ang programang Usap-Usapan. Paalala muna mula sa himpilan. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik ang programa ang Usap-Usapan. Kasama niyo pa rin po, Bea Gaza de Guzman. Dito pa rin po yan sa nag-iisang himpilan ng Radyo Pilipinas World Service.
napapakinggan at sabayang napapanood sa ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service at sa YouTube channel. Available din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. At syempre nararating natin ang ating mga overseas Filipino workers at seafarers. Napapakinggan ang ating English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. sa mga sumusunod na shortwave frequencies 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program po na napapakinggan tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. Dito po sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At shoutout muna tayo dito sa ating mga nanonood sa ating Facebook live streaming. Si Sean Kyle Flores po, watching daw from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. At eto na, sa ikatlong bahagi po ng ating palatuntunang usap-usapan ay alam niyo po ba na ang Pilipinas ay kinilala po bilang Asia's Best Retirement Destination? Aalapin po natin sa ating panauhin kung bakit po ito ay napili o kinilala ang Pilipinas. Bakit kaya siya Best Retirement Destination, ano? Kasama po natin live via Zoom si Sir Roberto Bob Zozobrado, ang General Manager at CEO po ng Philippine Retirement Authority o PRA. Magandang araw po sa inyo and welcome po sa ating palatuntunang usap-usapan, Sir Bob. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Morning, magandang umaga. Good morning po. Lahat ng mga Bisaya dyan. Good morning and good morning to all of you na lang. Good morning, magandang araw po and thank you so much po sa pagpapaulak sa amin dito po sa palatuntunan. Now sir, we would like to know po, bakit po napabilang ang Pilipinas sa Asia's Best Retirement Destination? Ano po ang nagpapanalo sa atin dito sa award na ito, sir? Well, hindi naman siguro surprising na nanalo tayo, na nagawa tayong best retirement destination. Kasi ang main reason dyan is ang welcoming attitude ng mga Pilipino. Tayo kasi mga Pilipino, we welcome visitors para part of their family sila. Diba? So, yun ang nagustuhan ng mga bisita natin. And lalo na yung mga retirees because they're looking for a home and then the moment makilala nila yung mga Pilipino na very welcoming ang attitude natin, then they feel at home right away. Ayun. So, talagang the hospitality of the Filipino people, one of the factors kung bakit po tayo kinilala as Asia's Best Retirement Destination. Yung ating pong institution or agency, the Philippine Retirement Authority or PRA, Sir Bob, how does your organization or agency campaign for itong ating mga long-term residents, parang kumbaga at inaanyayahan natin or ini-encourage natin sila na pumunta dito sa ating lugar, lalo na po yung mga foreigners, sir? Ang ginagawa namin sa Philippine Retirement Authority, pumupunta kami sa mga expo, international expos abroad, sa Europe, sa US, Australia, Canada, all these places, pupunta kami just to tell the people, lalo na yung mga senior community doon, sinasabihan namin, pinakita namin sa kanila why it is beautiful to retire in the Philippines. Aside from that, naglalagay din kami ng mga advertisements sa mga international magazines. Okay. Pinapakita namin anong ginagawa ng mga foreign retirees dito, paano nila na-enjoy yung bansa natin, our natural attractions and our culture.
Okay. So international expos, international magazines, no? Talagang ang atin pong bansang Pilipinas ay kitang-kita po yung ganda nito o kumbaga yung pagiging Asia's best retirement destination nito sa global or international stage. Sir Bob, may program po ang Philippine Retirement Authority o PRA called We Care Campaign. Paano po natin ginagawang mas madali or more convenient dito po sa Pilipinas itong pagre-retire, lalo na po yung mga foreigners na gusto pong magstay na ng matagal dito sa Pilipinas? Alam mo, yung We Care program, dalawa kasi ang purpose niyan. First of all, gusto namin iparamdam ng mga foreign retirees dito na not just because they already have their visa, pababayaan na lang namin sila. We want them to feel na inaalagaan pa rin namin sila. So, ang ginagawa namin sa We Care program, nag-host kami ng mga events na pwede sila mag-participate. And it's not only dito sa Metro Manila, we do it all over the Philippines. Kasi ang mga retirees natin, they're in all the regions of the Philippines. Doon sila nakatira, they're scattered. So, nag-host kami ng mga events para mag-enjoy sila. And things like, mga simple events like ballroom dancing or sports activities or yung mga seminars, yung mga ganon. And they really participate. Kasi, alam mo naman, pag retiree ka na, wala ka nang ginagawa. So, anytime na merong invitation na ganon, pasok agad sila. Enjoy. So, that's one purpose. The other purpose is, gusto namin ma-monitor kung kamusta na yung sila doon in the place where they live. So kaya yung mga officers namin sa satellite offices, binibisita sila, tinitingnan kung kamusta na yung kalagayan nila just to check if they're doing well and if they need help. Para kung kailangan nila ng tulong namin, we're there right away to help them. All right. So aside from hosting events, alam niyo po talaga, totoo po yung sinabi ni Sir Bob na ito ating pong mga retirees, marami na po silang oras na makipag-socialize. No? So talagang itong kanilang mga programang ballroom, sports, mga seminars, I think mabuti po ito para dito sa ating mga retirees para hindi po sila manatiling idle or yung walang ginagawa kasi mas nababore usually ang ating mga retirees, no, kapag nagsistay lang sila na wala silang mga activities. So ito po mga events na ginagawa ng Philippine Retirement Authority under the We Care campaign or We Care program. It's a good project po. And also nabanggit niyo po, Sir Bob, that not only the We Care program is hosting events but it also monitors po yung ating mga retirees, lalo na po yung mga foreign retirees natin. May other services po ba ang We Care program, like yung sabi dito, how do we make sure na may access po ang mga retirees natin sa top tier medical care ng Pilipinas? Yes. Meron kaming part of their benefit as a foreign retiree dito sa bansa natin, meron kaming mga contracts with different merchant partners. And kasali dyan sa mga merchant partners na dyan, yung mga hospitals. We make contracts with the hospitals na pag foreign retiree namin, meron silang SRRV ID, pinapakita sa hospital, they get discounts on the medical facilities and services. Okay. And not just dito sa Metro Manila, in all other parts of the country. Okay. So, ito talaga kahit sa ibang rehiyon ng Pilipinas, sa mga probinsya, hindi lamang dito sa Metro Manila, ay nabibigyan din po natin ng medical services din. Ano? Importante po iyan kasi syempre ang ating mga retirees, usually meron na rin po mga karamdamang iniinda, no? May mga sakit-sakit ng alta presyon, yung mga ganoon, may diabetes. So, kailangan inaalagaan din natin sila. It's good to know na ang Philippine Retirement Authority po, itong aspeto ng medical ay hindi po nila pinababayaan. Sir Bob, how about this po? You have
a program also called Special Resident Retirees Visa or the SRRV. How many SRRV holders po ang meron tayo, sir? Okay. Ang PRA kasi was established 1985. Okay. Since 1985 until now, we have already attracted more than 84,000 foreign retirees. 84,000 foreign retirees. Right now, as of now, we have about 67,000 na active. Okay. Active. Yung iba kasi, yung nag-retire sa atin dito, tapos after several years, umuwi na, bumalik sa country nila, Okay. or yung iba namatay, or many other things have happened. So, right now, ang active members natin is 67,000 plus. And yung SRRV, yun yung visa na binibigay namin sa kanila. They have to apply for it. Okay. When they get their SRRV or Special Resident Retirees Visa, pag na-issuehan na sila ng ganyan, they are now able to live permanently dito sa bansa natin. Okay. So, pero even if they're permanent resident, they do not lose their citizenship. Kung Alright. American passport holder sila, Amerikano pa rin sila. Kung British, British pa rin sila. But they get to live permanently dito kung gusto nila. Okay. The other benefit ng SRRV is kung gusto nila magtrabaho dito sa Pilipinas, pwede rin. No? So they don't have to, they just have to check with the DOLE, Department of Labor and Employment. And then they can work in our country. Tapos yung mga anak nila, like many South Koreans, South Korean families dito nagre-retire, marami. Kasi gusto nilang i-enroll yung mga anak nila sa mga schools natin dito to learn English. Opo. So, marami tayong ganon. Opo, that's nice po. Special Resident Retirees Visa, no? Pwede na pong permanently na manirahan dito ang isang foreign retiree. But hindi naman po niya, hindi mawawala yung kanyang original na citizenship kung saan man siya galing. Let's talk about po the economic benefit nito, Sir Bob. Paano po nakatutulong sa ating ekonomiya itong SRRV? Well, pag nag-apply sila ng SRV visa, ang unang requirement is they have to make a visa deposit dito sa accredited banks namin. Itong visa deposit ranges from $25,000 to $50,000. Depende sa status nila. Okay. No? So because of that, yung foreign currency reserve ng bansa natin lumaki because of these dollar deposits that they have. Aside from that, marami sa mga SRV holders natin, they have invested in businesses. So when they invest in businesses, of course, they pay tax. Yes. Or they hire our people. No, maraming ganon. So nakakatulong talaga sa ekonomiya natin. Yes. That's good to know. And yun ilatag nyo na po yung mga benepisyo nito both sa ating pong economy and development ng ating bansa. By target po ba ang Philippine Retirement Authority na bilang ng SRRV holders na gusto nating makamit by end of 2026, sir? Yeah, meron kaming target every year. Approximately 4,000. Okay. 4,000. Yes. In the year 2024, I actually joined, na-appoint ako sa PRA early 2024. By the end of 2024, we were able to achieve 99% of our target. Okay. And then last year, we got about 93% of our target. Okay. It's about 4,000 foreign retirees. This year, we hope to make it bigger because we have lowered the retirement age to 40.
Oh, in fairness, 93% mataas-taas na rin po yun, Sir Bob. Speaking of, saan lugar po yung maituturing nating retirement hubs sa bansa? Meron din po ba tayong mga emerging retirement hubs? Yeah. Actually, most of our retirees, mas marami sa kanila are concentrated sa Metro Manila area. Metro Manila. Kasi yung mga retirees kasi pagdating dito, ang unang mga questions nila is they must be near a hospital. Okay. Of course, kailangan nila malapit sa hospital because of their age. Second, they must be near a shopping mall. Yes. Tapos the third requirement, and the third is they must be near a golf course. So yun yung mga preferences nila. Kaya most of them are in Metro Manila area. Tapos ang second highest concentration would be in Central Visayas. Okay. Particularly Cebu. And then the third would be Central Luzon in the Clark Angeles area. Okay. So yun yung top 3 destinations ng mga foreign retirees natin. Oo, Cebu, Clark, and of course dito sa Metro Manila kung saan malapit ang mga malls and golf courses. Ito pala yung mga target ng ating mga foreign retirees. But we have been focusing po dun sa foreign retirees. Itanong ko na rin po kasi ang Radyo Pilipinas World Service, we cater also to our target audiences na overseas Filipino workers and seafarers. Meron din po bang program ang Philippine Retirement Authority na iniengganyo naman po yung ating mga magre-retire na OFWs o seafarers na gusto nyong dito na rin sila mag-retire instead of abroad? Ganito yun. Unfortunately, kami sa Philippine Retirement Authority, ang hinahandle namin yung foreigners lang, foreign retirees. Okay. Pero yung mga balikbayans natin, mga Filipino overseas natin, if they have become a citizen of other countries, tapos gusto nila mag-retire dito, then kami nag-handle yan. Pwede namin sila tulungan. Pero yung mga dual citizenship, hindi nila kami kailangan. Kasi kung dual citizenship, may Filipino passport sila, all intents and purposes, Filipino sila. They can do whatever they want dito sa Pilipinas. Okay. So ang hinahandle lang talaga namin, yung may foreign passport lang. Okay. Alright. And sige, ito, i-promote na rin natin. Bakit po dapat piliin ng ating mga foreign retirees ang Pilipinas sa kanilang retirement? Well, ganito yon. Every time wini-welcome ko yung mga bagong retirees, I always end my speech to them by saying, "Welcome to paradise." Wow. Kasi para sa kanila, the Philippines talaga is a paradise. Nandito lahat. Yes. Aside from tayo, mabait na mga Pilipino at very hospitable. Aside from that, low cost of living dito sa Pilipinas. Marami akong nakausap ng mga Amerikano, mga British, mga other Europeans na hindi sila makapaniwala na they can get a full course meal for less than $10. Hindi sila makapaniwala na ganyan. But when they come to the Philippines, believe na sila. So all these things, plus the fact na kahit saan sila pupunta dito sa Pilipinas, they're very near the bounties of nature. Merong beach, merong mountain, merong waterfalls na malapit, yung mga ganon. Malapit lang sila talaga sa paraiso. You know? Plus the fact that we can easily communicate with them in English, that's also a cleanser for us. Ay, totoo yun. Kasi may mga bansa, sir, na mahirap po din na mag-English. Di ba po, mas challenging ang communication pag ganoon. Yeah, ang maraming comments ako na rinig from foreigners na they, even in the provinces, madali silang maka-immerse into the community kasi nagkakaintindihan sila ng mga tao because of English. So, in fact, maraming comments na oh, your people here speak good English. So, I always tell them na, well, because we have very good schools in the Philippines. Yes. So,
That's Ganun true. yun. That's why, welcome to paradise talaga para sa kanila. Oo. Oo, totoo po yun. Talagang edge po ng mga Pinoy yung madaling maki-communicate sa mga foreigner in English, no? Meron po kasi mga bansa, like for example, Taiwan, medyo hirap sila sa English pero they are very fluent doon po sa kanilang lingwahe. Pero kapag foreigner yung nakikipag-usap sa kanila, medyo paano ba ito? Para gagamit ka minsan ng app para i-translate mo yung gusto mong sabihin. Doon lang kayo magkakaintindihan. But in the Philippines, yung mga Filipinos, kahit po mga tambay dyan sa tabi, marunong mag-English. Ano po? So, that's true po. Totoo po yung sinabi ni Sir Bob. Sige po, ang inyong final message or parting message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service, sir. Well, first of all, salamat sa pag-invite sa akin dito. I given a chance to educate people about PRA, Yes. kung anong ginagawa namin sa PRA, at saka sa ating mga kababayan, ang isa lang sasabi ko na tuloy nila yung pagka-mabait nila to the visitors. Kasi yun lang talaga naman ang edge natin sa, compared sa ibang bansa. Mm-hmm. And as long as we continue doing that, talagang benefit to the country ang mangyayari. Mm-hmm. Salamat. Maraming salamat din po at naway maging mas maunlad pa po itong programa nyo na We Care program, no? Marami pong natutulungan, hindi lamang ang ating foreign retirees but also for the development of yung ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo, Sir Bob. Mabuhay po kayo. Salamat. Buhay. Yan po si Sir Roberto Bob Zozobrado, ang General Manager po at CEO ng Philippine Retirement Authority o PRA. Kanya pong ibinahagi sa atin kung paanong ang Pilipinas ay kinilala bilang Asia's best retirement destination. No, nakakatuwa. Congratulations, bansang Pilipinas. Okay, so yan po ang ating mga panauhin. Meron lang po tayong mga babasahin ditong comment, no? Naku, parang kilala ko to, si Sir Jesse. Shoutout po kay Sir Jesse Magia, watching from Tabuk City. Nag-Ilocano siya. Sana tama ang aking punto. Naimbag nga agsapan kadagiti amin at taga Tabuk City. Congratulations po for being the ASEAN Clean Tourist City for the second time around. Best wishes for Tabuk City Mayor Darwin Estranero. Ayan, so medyo relate sa ating topic, no? Kung ang ating pong feature ngayon ay ang Pilipinas bilang Asia's best retirement destination, dito naman po congratulations daw sa Tabuk City bilang ASEAN Clean Tourist City. Ayan, sinenyasan din ako ni Erwin. Sabi niya, happy birthday po kay Sir Anthony. Nako, bakit naman? May papansin si Sir Anthony. Maligayang kaarawan po at maraming salamat po sa inyo pong tulong sa amin dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Meron pa ba akong hindi nababasa? Ayan. Shoutout na rin po sa lahat po ng ating mga nakikinig ngayon dito po sa Palatuntunang Usap-Usapan. At muli po, syempre itong advisory natin sa mga lugar na atin pong binabantayan dahil po sa Bagyong Ada, ang kauna-unahang bagyo nakapasok dito sa ating bansa ngayong taong 2026. Kasi mas lumalakas daw po itong bagyo habang dumadaan po dito sa Bicol region, no? As of 4 a.m., ang mata po ng bagyo ay namataan sa 120 kilometers northeast ng Katarman, Northern Samar, o 175 kilometers east ng Huban, Sorsogon.
Meron po itong sustained winds, 85 kilometers per hour, malapit sa gitna, at gustiness up to 105 kilometers. Central pressure, 994. Ating pong mga lugar na nasa signal number 2, meron pong nakataas na signal number 2 sa eastern portion ng Camarines Sur. Kasama po dyan ang Siruma, Tinambak, Ocampo, Baaw, Nabua, Bato, Iriga City, Buhi, Sagnay, Tigaon, Goa, Lagonoy, San Jose, Karamuan, Milaor, Kamaligan, Pili, Magaraw, Minalabak, Balatan, Naga City, Calabanga, Bombon, Bula, Ganaman at Gainza. Pati na rin po sa mga lugar sa Catanduanes, Albay at Sorsogon. Signal number 2 din po sa Visayas, Northern Samar. Northern portion ng Eastern Samar, kagaya ng Hipadpad, Maslog, Dolores, Oras, San Policarpio at Arteche. Ganun na rin po sa northeastern portion ng Samar, kabilang dito ang Matuginaw at San Jose de Buan. Signal number 1 naman po sa eastern portion ng Quezon, so mag-ingat na rin po tayo. Kabilang po dyan ang Tagkawayan, Ginayangan, Lopez, Calawag, Buena Vista, San Narciso, San Andres, San Francisco, Mulanay, Catanawan, General Luna, Gumaca, Pitogo, Unisan, Atimonan, Plaridel, Agdangan, Padre Burgos, Quezon, Alabat at Perez. Kasama na rin po sa signal number 1 sa Luzon ang Pulilio Islands, Marinduque, Camarines Norte at ang ilang bahagi po ng Camarines Sur at Masbate tulad ng Tikaw at Burias. Signal 1 po sa Visayas, ang bahagi ng Eastern Samar, ilang bahagi ng Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at ang northern portion ng Cebu. Kabilang po dyan ang Medellin, Daan Bantayan, San Remigio at ang mga lungsod po ng Bogo at Tabogon. Kasama na rin po ang Camotes at Bantayan Island. Signal number 1 din po sa Mindanao, ang Dinagat Islands. Okay, so maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong araw. Sina Sir Ray Gozon, Officer in Charge po ng Office of Civil Defense Region 8 at si Sir Gremil Alexis Nas, Public Information Officer ng Office of Civil Defense Bicol Region. Si Sir Robert din po, Roberto Bob Zuzobrado, General Manager and CEO po ng Philippine Retirement Authority o PRA. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood sa himpilang Radyo Pilipinas World Service, lalo na iyong pong nakatutok ngayon sa ating Usap-Usapan program. At syempre, bago po tayo tuluyang magpaalam, maraming salamat din po sa ating Master Control, Sir Milo Jonella, at sa ating pong Warcast Operator, kay Hiro Lucero. Thank you din sa ating co-producer, Erwin Peñano. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman at hanggang sa susunod na episode po ng palatuntunang Usap-Usapan. Magandang araw. Anong latest? Usap-Usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.